Ano nangyari sa'yo? Papa! Sing ka pa! Papa! Pakiusap! Huwag kang tumalon! Pakiusap! Sino ka? Ang mukha mo. Bakit kamukha mo ako? Sino ka ba talaga? Sino nga ba ako? Dati ang pangalan ko ay Chen Molly. Ako ay tinanggap ng pamilya Lin, isang ulilang tinulungan ng pamilya Lin. Pero ako, ngayon Lin Xiao na ang pangalan ko. Ako na ang prinsesa ng pamilya Lin. Pinanganak ako sa pamilyang mahilig sa libro. Ang tatay ko ay isang master ng pagpipinta. Si Mama, sikat na manunulat. Bakit? Itong mukha ko ngayon. Kamukha mo ba ako? Chen Molly, sila ang totoong magulang ko. Ako si Lin Xiao. Bakit? Bakit? Ikaw ang prinsesa ng pamilya Lin. Lahat ng bagay mas maganda sa'yo. Alam mo namang gusto ko rin si Jiang Jinsheng. Pero nililihim mo nakikipag-date ka. Tinanggap mo ba ang pag-amin niya sa'yo? Ah! Hindi totoo! Molly, hindi mo dapat ginagawa to sa akin. Ang bait ko naman sa'yo. Totoong itinuri kitang kaibigan. Kaibigan? Sabi mong ginagawa mo ito para sa akin? Pero sa totoo lang, para lang maipagyabang mo mataas ka. Ginagamit mo yung kabaitan mo sa pagtulong. Para makuha mo ang papuri at paghanga ng lahat? Ang saya mo siguro, no? Hindi totoo yan. Hindi ko tinanggap. Ah! Mamatay ka na! Oh! Tao mo, lahat ng meron ka. Akin na ngayon! Hapon niyo na siya sa dagat. Burahin lahat ng ebidensya. Tapos na. Yeah. Do you want this face? Yes, I like it. Pinagkanulo ako ng pinakamatalik kong kaibigan. Pamilya ko nadamay, kinuha ang lahat ng meron ako. Simula ngayon, hindi na ako si Lin Xinyao. Isa akong nilalang mula sa impyerno. Buhay lang para maghigante. Ako si Fu Yiyan. Jiang Xiao, anak ng pinakamamahal ng lahat. Puso ng pamilya Jiang. Yung anak mo siguro sobrang ipinagmamalaki mo, Chen Molly. Kung ganun, siya ang unahin ko. Ang ganda ni Mrs. Jiang ngayon. Si Miss Jiang, nice to see you. Ganda na suot mo, Miss Jiang. Ito yung gawa ng chef designer. Huling obra niya to. Narinig ko 60 million yuan ang presyo ng damit niya. Sobrang mahal.
pala ang makabili niyan, Miss Yang. Oo, mahal nga pero sabi ng asawa ko. Kailangan dabihin na regalo daw para sa akin, anniversary gift niya para sa wedding namin. Wala na akong nagawa. Ganun pa rin kayong dalawa sa loob ng 10 taon. Sobrang sweet nila mag-asawa, no? Siyempre, tagapagmana ng napakalaking pamilya sa Haicheng. Si Miss Zhang naman, galing sa pamilya ng mga matatalino. Ang kasal nila parang tinadaan na talaga. Hi, hello. Gusto mo ba ng candy? Bawal daw po akong kumain ng candy. Pero wala naman dito si mama mo ngayon. Ganito na lang, ako ang bahala, tatakpan kita. Alam mo, pintor ako, narinig ko. Naghahanap ang mama mo ng teacher sa oil painting. Sabihin mo kay mama mo, gusto mo ba ako maging teacher mo? Pag ako naging teacher mo, araw-araw may candy ka. Chen Molly. Sa wakas nandito ka na. Si Teacher Fu, tama ba? Hindi ko alam paano mo nakuha ang loob ng anak ko. Kaya ikaw ang piniling tutor ng anak ko. Pero ako, dati akong oil painter. Na-injure ko lang kasi yung kamay ko kaya simula nun hindi na ako nag-painting. Di na sana kita kailangan bilang tutor ng anak ko. Pero maraming salamat po at nagtiwala kayo sa akin. Kayo mag-alala. Marami na akong natuturuan dati. Iba't iba ang mga galing nila. Yung anak nyo, siguraduhin kong matututo siya. Sige. Kung matuturuan mo ng maayos ang anak ko sa pagpipinta, lahat ng ito, para sa'yo na yan. Pero kung hindi mo siya matuturuan, kahit piso wala kang matatanggap. Ako na bahala magbayad ng uniform mo, Molly. Ayos na ba? Chinchao, bakit mo siya tinutulungan? Kasi galing siya sa probinsya, nag-aaral sa pangmayamang school. Ngayon, pati pambayad ng uniform hindi niya kaya. Naghihintay tuloy ang buong klase, nakakahiya talaga. Huwag mo na siyang tulungan. Palis na lang natin siya dito sa school. Palabasin siya. Simula ngayon, kaibigan ko na si Molly. Walang sino mang lalapit at mga api sa kanya. Ang galati talaga ni Miss Zhang. So, sana magandang partnership natin. Nandito na ako! Nandito na ako! Dahan-dahan lang, huwag ka masyadong tumakbo. Ito na pala ang prinsesa ng bahay natin. Ngayon, si Papa mismo ang nagluto. Paborito mong sweet and sour na ribs. Halika, hugas ka ng kamay. Sige pa! Nandito ka na pala. Bakit hindi ka kumatok? Magdo-doorbell pa lang po sana ako. Pasok ka. Pa, Ma. Nandito na ako. Jerfu, doon kami nakatira. May sala po sa taas, may kusina din dito. May maliit na garden sa labas. Grabe, totoo nga po. Ang sinabi nila tungkol sa inyo. Pakasaya ng pamilya nyo. Nagmamahalan kayo. Sino kaya ang unang nanligaw sa inyong dalawa? Siyempre, asawa ko ang nanligaw sa akin. Mama! Xiao. Itong kinuha kong teacher mo sa painting, si Teacher Fu. Kana kayo dati, diba? Tama ba? Hello, Teacher Fu. Good boy, Xiao. Xiao, sige pumunta ka muna sa kwarto mo. Mag-uusap lang muna kaming Teacher Fu. Sige po. Sige na. So next week may exhibit para sa mga bata. Yung ibang mga Fu ang nag-organize nun. Plano kong ipakita ang painting ni Xiao. Pero yung basics ni Xiao. Kampante akong kayang-kaya mo yan, Teacher Fu. Sa loob ng 1 linggo, tulungan mo si Xiao para makagawa siya ng obra maestra. Po kayo mag-alala, Miss Xiao. Sisiguraduhin ko mapapansin si Xiao sa Children Art Exhibit. Siya magiging bida. Teacher Fu, huwag ka mag-alala. Basta magtrabaho ka na mabuti. May reward ka siguradong meron. Gamit ang mukha at pangalan ko. Pasok ka sa prestigious art school sa mundo. Chen Molly, tingnan natin ngayon kung may napala ka ba sa mga taon na lumipas. Fuyan!
Ang lakas mo manloko ah! Ang lakas mo manloko ah! Miss Jiang, ano bang ibig niyo sabihin? Ang bata pa ni Master Jiang. Pero pagdating sa pagpipinta, parang expert na agad. Genius talaga siya. Nagmana talaga siya kay Mrs. Jiang. Kasi si Miss Jiang, top student ng art department. Kung hindi lang siya nasaktan dati. Nagkaroon ng aksidente kaya hindi siya nakapagpinta. Kung di dahil doon, sikat na siyang piktora ngayon. Tama ka dyan. Pero si Miss Jiang, sikat pa rin bilang matalinong babae. Kahit hindi siya nagpipainting, ngayon ay best-selling author pa rin siya. Tama ba, Miss Jiang? Tong painting na to talaga bang sa Little Master Jiang ang gumawa? Parang natatandaan ko. Nakita ko nito sa France. Parang gawa ata ito ni Lilith, yung rising artist. Ano? Miss Jiang, hindi mo ba nakikilala ang painting na yan? Graduate ka pa naman sa pinakamagandang art school. Paano mo hindi nakikilala si Lilith? O baka naman alam mo, tapos niloloko mo lang kami. Akala mo kasi wala kaming alam. Gamit ang painting ng iba, pinapalabas mong gawa ng anak mo. Baka nagkamali lang ng dinala. Akala mo maluloko mo ako gamit ang cheap na trick mo? Cheerful. Akala mo bang talino mo? Si Zhao talagang gumawa niyan, Miss Jiang. Ang mga nanluloko sa akin, pinaparusahan ko. Kabilang ka na doon. Guards! Dahil hindi nagampanan ni Teacher Fu ang pagtuturo sa anak ko, yung mga kamay niya, sayang lang kung iiwan. Basagin ang kamay niya. Palayasin siya! Miss Jiang, bawal ang ginagawa mo! Labag ba sa batas? Nagtrabaho ka sa akin. Tapos na-aksidente ka. Tapos kunwari, sinagot ko yung medical mo. Dali na yan! Miss Jiang! Hindi ba dapat ako tinatrato ng ganito? Miss Jiang! Mama! Maganda ba yung painting ko ngayon? Ziao, bakit anak? Mama, gusto ko lang itanong. Pininta ko ngayon, mas maganda ba kaysa dati? Bakit nasa sahig ito? Ziao, ikaw ba talagang gumawa nito? Opo, Mama. Tignan mo, may pirma ako dyan, oh. Ang painting ni Ziao, kopya lang ng gawa ni Lilith. Bakit hindi mo sinabi agad sa akin? Miss Jiang, sinabi ko na sa'yo dati. Miss Jiang, cheerful. Bakit? Miss Jiang, narinig mo na ba yung bagong sumisikat na artist na si Lilith nitong nakaraang taon? Oh, si Lilith ang tinutukoy mo, diba? Siyempre, kilala ko siya. Pinakasikat niyang painting yung dagat. Miss Jiang, naalala mo pa ba yan? Oo naman, tanda ko pa. Pinuntahan ko pa yun ng art exhibit niya. Ang galing niya magpinta. Bilib talaga ako sa kanya. Kung ganun, kokopyahin natin ang painting niya bilang practice exercise. Okay lang ba yun sa'yo, Miss Jiang? O sige, ikaw nang bahala. Basta maganda ang resulta. Yun lang ang mahalaga sa akin. Narinig ko, Miss Jiang, graduate ka raw ng best art school. Paano mo hindi alam ang mga gawa ni Lilith? Teacher Fu, masakit pa ba ang sugat mo? Salamat sa pag-alala, Miss Jiang. Hindi na po masakit. Tingin ka rin sa ospital. Ako na magbabayad ng gamot. Sige po. Cheerful. Kakabuntis ko lang. Medyo naapekto ng memorya ko. Emotional din ako. Medyo nainis ako at nagpanik. Sana hindi ka nagdamdam, Teacher Fu. Talagang magaling ka, Teacher Fu. Talagang magaling ka. Kang mag-alala. Tuloy mo lang pagtuturo kay Ziao. Malaki ang magiging reward mo. Sige po. Molly, kung nagmamadali ka, hindi mo yun magagawa ng maayos. Pagpipinta, kailangan parang mangingista ka lang. Kailangan marunong ka maghintay. Chinyaw, pero ang hirap naman kasi ng assignment na to. Hindi ko talaga magawa. Paano kung tulungan mo ako mag-painting? Alam mo naman nakakasimula ko pa lang naman. Pero ikaw ilang taon na nag-aaral. Check na bukas ni Uncle yung assignment. Pag yung drawing ko mas pangit sa gawa mo. Siguradong mapapagalitan ako. Sige na please. Sige na nga. Salamat Xinsha, ang bait mo talaga. Chan Molly.
Ang dami ng lumipas na taon. Wala ka pa rin pinagbago. Chinya! Chinya! Anong nangyari? Chinya, gusto kita. Pwede bang maging tayo na? Pero, parang gusto ka rin ni Molly. Pumayag ako. Masasaktan ko siya. Sorry. Zhengsheng, kailangan ko pang mag-isip. Chinya, hindi ka ba nasaktan? Simula nung nagkasugat ka sa kamay, ilang beses ko nang sinabi na huwag ka lang magpinta ulit. Talaga hindi ka nakikinig. Masyado ka naman nag-aalala. Don't worry. Hindi na mauulit. Sino ka? Sino ka? Jingsheng, siya si Fuyan. Siya ang naging tutor ni Ziao. Mr. Jiang, magandang umaga po. Tagal akong nawala. Namiss mo ba ako? Tara, sa kwarto muna tayo. Sasabihin ako. Sino ako? Hindi ko rin alam. Nakita mo na si Jiang Jiangsheng kanina, nag-alilangan ka pa. Hindi. Huwag mong kalimutan ang galit mo. Huwag mong kalimutan si Chen kung paano niya pinahamak ang pamilya mo noon. Kinuha niya ang yaman at tinago ang pagkatao mo. Yung lalaki mo kinuha pa niya. Dapat gantihan mo siya. Gamitin mo ang lahat para makaganti. Si Jiang Jiangsheng. Tama. Gaganti talaga ako. Dapat mabayaran ni Chen muli ang ginawa niya. Gising ka pa! 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 Mamatay ka na! Linxiang, lahat ng yaman mo, edukasyon mo, tayuan mo, yung lalaki mo. Akin na ngayon lahat. Chinya. Chen Molly. Pustahan tayo ulit. Pustahan tayo kung si Jiang Jiangsheng. Mahal niya ba si Lin Xiao dahil yan sa pangalan at mukha niya? O dahil sa kaluluwa niya? Jiangsheng, tuloy pa rin tayo. Chinya. Tis ka pa. Baka hindi pwede. Hintayin na muna natin na makanak ka. Halik-halikan mo muna ako.
isang lalaki sa prime na buhay niya. Kailangan magtiis dahil buntis ang asawa niya. Molly, gaano ba kalalim ang pagmamahal niya sa'yo? Tingnan natin. Oh! Tianxian, nakabihis na ako. Tingnan mo ako. Bagay ba sa akin ng white dress? Ikaw. Tubig dito. Punasan ko. Ano ginagawa mo? Sorry, Mr. Jack. Gusto ko lang punasan yung tubig sa mukha mo. Hindi na kailangan. Ako na magpupunas. Teacher Fu, sa bahay na ito, dapat maayos ang pananamit mo. Po, naiintindihan ko po. Zhang Jingsheng, welcome sa laro. Good boy, nakikita mo ba yung puno? Anong kulay na nakikita mo? Ilagay mo agad sa canvas. Teacher Fu, pwede po bang magpahinga bago mag-paint ulit? Pagod ka na ba, Xiao? Xiao, gusto ng nanay mo na matutunan mo magpinta. Ayaw mo rin naman siyang ma-disappoint, diba? Pero ayoko talaga eh. Sige na, pusin mo muna ang assignment mo. Pangako ko, bibigyan kita ng laruan, okay? Tuloy natin. Ang talino mo naman, Xiao. Tama, ganyan, tama yan. Miss Jan. Pinapaturuan ko siya sa'yo mang oil painting. Pero naglaro kayo ng laruan? Palamukha mo. Miss Jiang, hindi po ganun yun. Teacher Fu, huwag mo kalimutan ang lugar mo dito. Payad ako ng malaki para dito. Ganito ka magturo sa anak ko? Yung toy car ko! Guard! Miss Jiang, pakinggan niyo muna ako. Nakita ko sa sarili kong mata. Magdadahilan ka pa? Teacher Fu, pinakaiinisan ka talaga. Niloloko mo ako pagdating kay Xiao. Tanggal ka na. Palabasin niyo siya. Miss Jiang! Anong nangyari? Xiao? Anong nangyari? Jiangsheng, bakit ang aga mo umuwi ngayon? Bakit umiiyak si Xiao? Si Teacher Fu kasi. Ang mahal ang binayad ko sa kanya para turuan si Xiao. Pero pinaglaro lang niya ng laruan si Xiao. Hindi siya bagay maging tutor dito. Hindi siya karapat-dapat. Gusto kong palitan ng tutor si Xiao. Palitan ng iba. Si Xiao kasi, baka natakot lang kanina. Laruan? Chen Molly, talunan ka na naman sa round na to. Talo ka na naman. Laruan? Dahan-dahan lang. Oh, ano itong ginagawa mo? May tinatago ka pa eh. Regalo ko yan para sa birthday mo. Basta makikita mo rin. Sadali lang. Oh. Teka, pumikit ka muna. Walang sisilip. Bawal sumilip. Tumarap ka nga dito. Sige. Tapos na ba? Sadali lang. Pwede ka nang tumalikod. Buksan mo nang tingnan mo. Robot! Gusto mo ba? Ikaw ang nag-assemble ito? Oo, dati ng college ako, di ba gusto mong mag-aral ng artificial intelligence? Ginawa na muna kita. Papaswerte lang. Xiao. Salamat ha. Xiao, dati naman, mahilig ka rin maglaro ng mga ganito, di ba? Ba't ngayon bawal si Xiao maglaro? Ako kasi, Jensen, takot lang ako baka masyado pang bata si Xiao. Mahina pa disiplina niya. Kapag nagsimula siyang maglaro, baka sobrang humaling siya. Pababayaan ng pag-aaral. Para rin yung sigabubuti niya.
Mr. Jiang, nagkamali talaga si Miss Jiang tungkol sa akin. Napansin ko na kulang siya sa observation. Hindi masyadong detalyado yung drawing niya. Kaya sinamahan ko siya mag-assemble ng blocks para mapansin niya yung mga detalye ng toy car. Wala akong balak mapasamain ng ulo niya. So ako pala nagkamali kay Teacher Fu. Sorry talaga, Teacher Fu ah. Teacher Fu, ikaw rin naman kasi eh. May tamang dahilan ka pala. Bakit hindi mo sinabi kanina? Tuloy nagkagulo pa. Oo nga. Kasalanan ko rin to, hindi agad ako nakapag-explain. Kaya nagkamali si Miss Jiang. Kung misunderstanding lang pala, okay na pala yan. Siguro, pwede na kayong umalis. Halika na siya. Sasamahan kita maglaro. Ang bagal mo masyado, kanyang simpleng trick. Hindi mo kayang sirain yung imahe ni Chen Molly sa harap ng iba. Kapag ang pusa naglalaro ng daga, hindi naman niya bala kainin yun talaga. Tingnan mo, may bagong biktima na pumasok. Mr. Jiang. Teacher Fu, pasensya ka na. Buntis kasi ang asawa ko. Nag-iba ang hormones niya. Kaya mainit ang ulo niya. Hindi naman talaga siya ganyan dati. Ako na po ang humihingi ng paumanhin. Sa totoo lang, Mr. Jiang, hindi niyo naman kailangan mag-abala. Malaki rin naman ang binabayad ng Jiang family. Hindi ko na rin basta iiwan ng trabaho. Siyempre naman. Pero tungkol dito, gusto ko rin sana, Teacher Fu, na manatili na lang sa inyong lahat ng ito. Alam niya pa naman ang pamilya namin. Mahalaga ang reputasyon. Kaya, ito ang dagdag na bayad. Sige, kahit ano. Totoo bang... kahit ano? Ano ang gusto ko? Kahit ano ba talaga? Teacher, masyado kayo malapit sa akin. Mr. Jiang, parang takot ka yata sa akin. Teacher Fu, may asawa na ako. Pakigalang naman. Mr. Jiang, kanina lang nasampal ako ng asawa mo ng libre. Pero, kung ikaw mismo maglalagay ng gamot sa sugat ko, baka makalimutan ko na lang hindi magandang nangyari. Ang mga kamay mo, Mr. Jiang, talaga namang... Iba talaga ang epekto. Hindi ko naman siya kilala dati. Pero bakit parang familiar siya sa akin? Ma'am. Pasensya na. Pakilinis na lang sa loob. Po, ma'am. Yung una, nagkataon lang yan. Pero pangalawa, imposibleng pagkakataon lang ulit. Sigurado akong may something kay Fu Yiwan. Ikaw. Simula ngayon, bantayan mo lahat ng kilos ni Fu Yiwan. Naintindihan mo ba? Ma'am, ako po, yung paglilinis dito, kahit sino pwedeng gumawa. Alam niyo naman yan. Hindi ako magpapalibre ng mga tauhan ko. Sige po, ma'am. Cheerful. Sana naman wala ka ng ibang pakay kung bakit napunta ka sa bahay ko. Dahil kung meron. Mr. Jiang, may nagsabi na ba na may kakaibang amoy ka? Teacher Fu, bakit ba nandito ka sa bahay ko? Ano bang pakay mo? Kanyan pala ang reaksyon mo, ang boring mo naman. Sige na nga. Kung gusto mo talaga mapanatili ang pangalan ni Mrs. Jiang, may isang kondisyon ako. Pangako ko yung pangyayaring pananakit sa akin hindi ko na ikakalat. Mananatili na lang sa akin yun. Anong kondisyon? Gusto ko makapasok sa library ng Jiang family.
Mr. Jiang, huwag kang mag-isip. Sa Ziyaw, medyo na-trauma ngayong araw. Baka ilang araw siyang hindi makapag-focus sa pagpipinta. Gusto ko sana samantalihin ang oras na ito. Turuan ko siya tungkol sa history ng art, the international history, para mas ma-appreciate niya ang sining. Alam ko si Miss Jiang dati nag-aral ng fine arts, diba? Kaya sigurado ako, maraming art books dun sa library. Sigurado ka ba? Para lang talaga kay Ziyaw? Oo, isa akong dedicated na art teacher. At saka, kailangan niyo ako para turuan ang anak ninyo na magpinta. Kailangan ko rin naman si Ziyaw bilang portfolio ko. Para na rin to sa future ko kaya hindi ko palalampasin. Kung nag-aalala ka pa rin, alisin mo lahat ng mga importanteng dokumento mo bago mo papasukin. Wala namang problema yun. Sige. Teacher Fu, mahal na mahal ko si Chinyao. Kaya, itigil mo na yung pakulo mo. Hindi ubra sa akin yan. Ilatag ko na ang pain. Tingnan natin kung sinong unang kakagat. Mrs. Jiang, pwede ba kitang maistorbo? May ilang tanong lang po sana ako. Oo naman, ano yun? Miss Jiang, 5 years ago, ginamit niyo ang name na fencing at naglabas ng lab novel series na Lily. Maraming readers ang humanga. Totoo po ba na matatapos ng Lily malapit na ang finale? Oo, totoo. Tapos ko nang isulat ang ending ng Lily. Tapos ng paghihintay niyo, mababasa niyo na itong lahat. Sana meron pa ulit. Ano po bang balak niyo gawin pagkatapos nun? May kasunod pa po ba kayong isusulat? Ang tungkol dyan. Hintayin niyo na lang muna, abangan niyo. Sige po. Maraming salamat po sa pagpapa-unlock, Miss Jiang. Ang Lily ay tungkol sa isang ordinaryong babae na gumamit ng kasinungalingan at nakapasok siya sa mundo ng mga mayayaman. Chan Molly, ginamit mo ang gawa ng nanay ko bilang inspirasyon para nakawin ang buhay ko. Ngayon ginamit mo pa ang pangalan ko para ilathala ang gawa ng nanay ko. Sabay-sabay po nating abangan ng ending. Ngayon, ako na ang magsasabi sa'yo kung anong tunay na ending ng Lily. Pinayagan na ako na pumasok sa library para pumili ng ilang mga libro para panturo kay Ziyaw. Molly, ito yung study room ko dati kung saan siya lagi nagsusulat. Bawal talaga pumasok dito. Baka daw kasi mawala ang manuscripts niya. Pinuslit na kita dito ah. Huwag mo sasabihin kahit kanino. Ang dami niya talagang books dito. Oo nga eh. Karamihan dyan. Mga rare collection pa ng mama ko. Uy! Ibalik mo yan. Yan yung bagong manuscript na sinulat ni mama. Hindi niyan pinapabasa kahit kanino. Tara na. Yung kwento na gawa ng nanay ko baka doon nagsimula ang lahat. Doon din matatapos ang lahat. Siguro ito na ang simula at katapusan.